Let's now check the situation at major transport hubs where rising fuel prices and the ongoing transport strike are expected to affect commuters. We go live to Mobile Journal Amy Atienza in Cubao, home to several key terminals. Amy, ano sitwasyon dyan? Yes, good morning Angela Diego. Actually, nakisuno tayo kay Kuya Jerome ngayong umaga para nga tingnan din yung sitwasyon. Hindi lang sa Cubao pero paikot dahil yung biyahe niya papuntang Silangan sa Mateo Rizal, dadaan daw ng Marikina. So kanina nag-ikot-ikot daw tayo doon sa mismong area ng Cubao, nakita natin din yung rally nga na isinagawa ng transport groups, pati progressive groups para nga manawagan sa fare hike, pati na rin yung pagtatanggal ng excise taxes at oil deregulation law. So far doon sa ating napuntahan doon, Angela Diego, medyo marami pa naman yung bumabiyahe, nakakasakay pa rin yung mga pasahero. Ang talagang nalulugi nga doon sa situation ay itong mga drivers nakikilala din natin. Yung ilan sa mga nakausap ko, actually, nasa around 100 to 300 pesos na lang yung kinikita. Kasi Kuya Jerome kanina nabanggit niya rin na minsan medyo kulang na rin talaga dahil pangkain na rin yung nagagamit. Nakita, may nakausap din tayo na barker. Sabi nila, nasa around 5 to 10 pesos na lang din daw yung naibibigay sa kanila na dati daw nasa around 15 pesos pataas. Dahil nga din sa pagtaas ng presyo nitong produktong petrolyo. So yun yung nagiging sitwasyon, and so far naman okay naman talaga yung sa state ng mga pasahero. Ito talagang sa mga drivers yung talagang nagiging mahirap. Though marami na rin talaga yung hindi bumiyahe, may ilan pa rin na pagpasyahan na bumiyahe na nga dahil na rin sa pamilya nila. Siyempre kinakailangan din talaga ng kahit maliit na kita sa pang-araw-araw nila. Angela Diego. Alright, maraming salamat, Amy Atienza.